All eyes are on this House of Representatives where final preparations are full swing ahead of President Marcos's SONA later today. For the latest from the Batasang Pambansa, we go live to mobile journalist Arles de los Santos. Arles, what's happening there at this hour? Angela, ilang minuto pa lamang nakalilipas mula nga nang mag-adjourn ang resumption ng second regular session ng 20th Congress dito sa Batasang Pambansa, kung saan dito nga ay kanina ay sunod-sunod na nagsilabasan ang mga mambabatas na present sa pagbubukas o pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. No? Kung saan nga, Angela, pagpasok pa lang natin dito kanina no, ay mataas na talaga ang seguridad. No? Dalawang beses i-check at i-scan maging ng mga bump sniffing dog, no? Yung mga sasakyan para nga masigurado talaga yung kaligtasan at seguridad dito sa Batasang Pambansa, habang doon naman sa kahabaan ng Commonwealth no ay meron din mga pulis na nakaistasyon no. At kanina nga, Angela, ay nagbigay ng kanyang mensahe si House Speaker Bogie D, kung saan sinabi niya no na ang pagbubukas daw muli ng Kongreso ay hindi lamang bastang pagkakataon o yugto na nakatakda sa saligang batas do, kundi ito rin daw ay ang kanilang pagkakataon para suriin ang kanilang mga nagawa, kilalanin ang kanilang mga pagkukulang at pagtibayin ang kanilang mga sinumpaang panata na maglingkod ng tapat at mahusay sa kanilang mga pinaglilikuran at tayo ang mga Pilipino no, kung saan ibinida niya nga rin, Angela, ang nabanggit nga doon no na sa nakaraan or unang bahagi nga ng 20th Congress no ay 163 bills ang kanilang naipasa, habang kabilang naman diyan yung 26 LEDAC priority bills, no? Kasama na dyan yung mga pagpapatibay ng National Nutrition Program at yung mga reforma para sa 4Ps at maging yung iba pang mga batas, no? Kagaya na lamang ng pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act at ang Presidential Merit Scholarship Program. Angel. Well, Arles, may mga nakausap ka na ba dyan ngayon ng mga lawmaker at naitanong kung ano ba yung pinaka-aasahan nila sa magiging fifth State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos? Angela, so far, isa sa mga remarkable natin na mambabatas na nakausap dito ay si Manggagawa Party List Representative Ellie San Fernando, na kung saan tinanong natin sa kanya kung ano nga ba yung kanyang inaasahan sa State of the Nation ni Pangulong Bongbong Marcos mamayang alas 4 ng hapon. Pero ani San Fernando, nagtataka siya kung ano daw ba yung update na maibibigay ni Pangulong Bongbong Marcos dahil wala umano na mga pagbabago o reforma na naibigay ito para sa mga manggagawa. No? At dagdag pa niya, baka daw yung 2 oras lamang, no? Kumigit kumulang 1 oras, halos 2 oras na speech ni PBBM ay baka daw wala itong maiulat at baka daw maglaro na lang daw siya ng mobile games. Okay. So ngayon, Arles, pakidescribe mo sa amin ngayon yung sitwasyon dyan ngayon sa Batasang Pambansa because it's going to be totally different. No? Wala tayong nakikitang red carpet talaga ngayon. Halos lahat ba ay sumunod doon sa dress code today? Angela, so far, ito kung makikita ninyo sa aking likuran, no, nandito nakapulong yung mga media na nag-aabang ng interview sa ating mga mambabatas, at ito yung may kordon na daanan ng mga mambabatas na papasok ng plenary hall, wala ngang red carpet. No? Pero ngayon kasi nandito tayo sa South Wing Annex ng House of Representatives na kung saan no, dito malapit yung mga opisina ng mga mambabatas. No? Yung mga dress code, Angela, typical na mga barong yung nakita natin ng mga suot ng mga mambabatas. No? Habang yung iba naman, syempre halata pa din na nakapustura dahil ito ay pagbabalik ng Kongreso. No? Pero syempre, with respect sa hiling naman at utos ng palasyo na walang red carpet at walang magarbo nga na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Meron ka bang impormasyon kung dadalo today sa fifth SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pinsan at Congressman, former House Speaker Martin Romualdez? Ayan din ang ating inaabangan ngayon, Angela. So far, hindi pa natin siya nakikita rito. Baging kanina, no, nung nag-roll call, nabanggit ang kanyang pangalan, pero abangan natin at susubukan natin na humingi ng update mula sa office ng dating House Speaker na si Martin Romualdez. Alright, thank you so much, mobile journalist Arles de los Santos.